Kumusta mga Kanoysi? Welcome back sa ating YouTube channel, Filipinoises. So, ngayong araw, another update naman tayo patungkol naman ito sa WPS nating mahal. Ano? So, ang video ito ay mula kay Good News Philippines. So, meron itong pamagat na China Layas aircraft carrier ng Amerika nasa Palawan, Coast Guard at Navy nasa Skoda Shoal na. So, alam naman natin na some kind good news nga talaga yan. So, yun, bago natin simulan, Good News Philippines, supportahan nyo yan. Tapos, syempre, kung tip nyo ng mga ganitong reaction video, may kasama kayong manood. Huwag nyo na rin kalimutang supportahan yung YouTube channel natin, Filipinoises. So, mga Kanoysi, hindi na natin ito patatagalin pa. Simulan na natin, baka agawin pa ng China. Again, ang pamagat ng video ito, China Layas aircraft carrier ng Amerika nasa Palawan. Coast Guard at Navy nasa Skoda Shoal na. Nako. So sana nga handa sila dyan, ano? Kasi syempre alam naman natin na yung China ay some kind, ano talaga yan? Maghahasik talaga yan. So again, Go News Philippines, Filipino SC, like, comment, share, subscribe. Start. Breaking news, Amerika kaliwat ka ng pinasok ang mga katubigang Ulit, start. Mga idol at kabayan, breaking news. Amerika kaliwat ka ng pinasok ang mga katubigang pilit inaangkilang China mula sa Taiwan Strait, South China Sea at maging sa West Philippine Sea sa pagbabalik ng USS Theodore Roosevelt Carrier Strike Group mula sa 8 buwang misyon sa gitnang silangan. Nakitang naglayag ito sa South China Sea sa West Philippine Sea at lumapit sa Palawan. Kaya naman pala medyo kumakalma ngayon ang mga barko ng China. Sa Taiwan Strait, 5 barko naman ang pumasok mula sa Amerika, Netherlands, Canada, Australia at Germany. Kita sa videong inilabas ng China Central Television na nakatingin lang ang mga barko ng People's Liberation Army Navy. Bakit hindi sila hinarang ng China? Siyempre, Yan lang. Siyempre, alam na namin yan. Alam na nating lahat yan kung bakit hindi haharangin ng China yan. Philippines lang naman yung kinaya-kaya ng hunghing na yan. kapag malakas naman sa tiklop ang mga Chekwa, Agree. Including those from United States, the Netherlands, Canada, Australia, and Germany. barko ng Philippine Coast Guard na ipinalit sa BRP Teresa Magbanwa nasa Skoda Shoal na ayon sa Philippine Coast Guard at may kasama pa itong barko mula sa Philippine Navy. Our objective Ayos. always is to keep our approach as peaceful and good Peaceful na space as naman. much as possible. And so far, I think we are succeeding. Pero ginanas pa tayo, sir. Along papunta doon. Kasi nandun lang yung PCG. Wala namang report. Wala namang sumalubong, sir. Wala namang report na may mga adverse. Actually, saka lang natin masasabi na successful yung pagpunta nila dyan, ano, kung itry na silang paalisin ng China pero hindi magawa ng China. Yun talaga yung some kind success. Kasi kung sasabihin natin na nakapasok sila dyan ay successful agad is nandiyan naman dati yung BRP Teresa Magbanwa pero binutasan pa rin nila, di ba? So yeah, it's too early to celebrate. Para sa akin lang naman yun. Bahala kayo dyan. Good news mga Good kabayan, news, China nagulantang sa pagbabalik ng USS Theodore Roosevelt Carrier Strike Group sa Indo-Pacific region matapos ang 8 buwang misyon nito sa Middle East. Nakita ng mga observer mga kabayan na ang USS Theodore Roosevelt Carrier Strike Group ay muling pumasok sa South China Sea at sa West Philippine Sea. Ito ang isa sa mga hakbang ng Amerika na napakahalaga para sa Pilipinas dahil muling bumalik ang mga puwersa ng kano sa lugar kung saan naghahari-harian ang mga Chekwa. Nakita na ang USS Theodore Roosevelt Aircraft Carrier sakay ang mga eroplanong mandirigma nito na lumapit sa Palawan at pumasok ito sa Balabac Strait. Basta nandyan ang puwersa ng USA hanggang tingin na lang ang China Coast Guard at PLA. Ang tanong, bakit hindi sila hinarang ng China? Siyempre, alams na, basta Amerika, tiklop ang mga Chekwa. Halimbawa, Di ba? Basta Amerika tiklop ang mga Chekwa. Tapos ang gusto ng mga makabayang lak or mga makakaliwa or mga anti-Philippines pro-China is tanggalin natin yung suporta ng ibang bansa. Like, seryoso. na lamang na puro hangin at laway lang itong China nang surpresang pumasok sa Taiwan Strait noong 17 ng Setyembre ang mga barkong pandigma ng Amerika, Netherlands, Canada, Australia at Germany. Ang tanong, ano ang ginawa ng China? Ayon, tinitigan lang ang mga barko ng magkaalyado. Tahimik ang China. Marami kasi sa ating mga kabayan ang hindi nakakaalam sa balitang ito sapagkat surpresang naglayag ang 5 bansa sa itinuturing ng China na napakakritikal na daluyan ng mga barko. Hindi hinarang at hindi hinaras ng People's Liberation Army Navy ang mga barko ng Amerika, Netherlands, Canada, Australia at Germany. Ito ay Aroy. O, di ba? So ano na ngayon yung mga pro-China na ikakasama daw ng Pilipinas ang pagkakaroon ng mga alyansa, mga military exercises. Kita nyo nga, di ba? Nasa Taiwan Strait, hindi sila nakapalag. Kung tayo yan, wala na. Binubuntutan na tayo niyan. Di ba? lang pinagmamasdan lamang habang naglalayag sa Taiwan Strait patungong South China Sea. Isang halimbawa na kapag malakas na bansa ang makakaharap ng China, umiiwas sila. Ganun naman talaga sila eh. Wala nang The Eastern Theater Command and the Chinese People's Liberation Army.
releases rare footage showcasing its tracking monitor foreign vessels transiting Taiwan Strait in recent years. Diba? Yan din yung yan din yung isa sa dahilan kung bakit ayaw talagang pakawalan ng China yung Taiwan kasi syempre para naman mayroon siyang power na sitahin yung mga dadaan dyan sa Taiwan Strait. Kala mo talaga nagmamayari ng kulang na lang talaga angkinin ng China yung buong sanlibutan. Na-imagine ko lang guys ba, if ever wala yung Pilipinas na nakaharang dyan sa China, yung Pacific kaya, aangkinin kaya yun ng China. Feel ko lang aangkinin ng China yun. It's just nakaharang lang talaga. Di ba? Sa ibang balita naman, kumpirmado mga kabayan na nagpadala ang Pilipinas ng barko sa Escuadra Show bilang kapalit ng BRP-3 sa Magbanwa MRRV 9701 at kasalukuyan na itong nasa lugar. Kinumpirma ng Philippine Coast Guard na walang nararanasan na anumang maharas na mga hakbang ang mga barko ng Pilipinas. Hindi lamang Wala pang nararanasan kasi sa pagkakaalam ko, Chinese militia vessel pa lang yung nandun. Tsaka na talaga natin ito malalaman if ever nandun na yung China Coast Guard or China Navy. Tsaka na talaga. Kasi ngayon parang too early pa talaga. ng Philippine Coast Guard ang ipinadala sa Escoda, maging ang barko ng Philippine Navy. Ayon sa Philippine Coast Guard Commander, may namataan silang mga barko ng China na nasa loob ng Escoda pero hindi naman nakaranas ng anumang agresibong hakbang ang barko ng Philippine Coast Guard. Pero yung Chinese presence dun sa area, kumusta sir yung monitoring so far? They're still there, no? Just like the others also. Sir, kahapon yung National Maritime Council, confirm na may dumating na barko doon sa Escoda Shoal. Kamusta yun, sir, along the way? May panibagong harassment ba? And if pwede kaya, sir, May sumalubong ba? Which PR or PCG vessel ito kaya, sir? Pakanalan natin. Perhaps may ma-picture out lang din, sir, ng audience natin. Our objective always is to keep our approach as peaceful and peace-based as much as possible. And so far, I think we are succeeding. Pero ginaras pa tayo, sir, along Sana nga tuloy-tuloy na yung succeeding kasi sawa na kami or sawa na tayong panoorin yung mga barko natin na haharasin lang papanggain. 'Di ba? Nakakasawa na siya Ang gusto natin dito is actionan talaga if ever na maulit. Which is may malaki pa rin talagang possibility na gagawin niya ng China. 'Di ba? I think magbibilang lang tayo ng ilang araw diyan Kasi syempre, hindi nga natin alam nagpaplano na ngayon yung bansang yan kasi nandun na yung PCG. Wala namang report. Wala namang sumalubong sir. Wala namang report na may mga adverse situations on the ground. Kinumpirma din ng National Maritime Council spokesperson na si Alexander Lopez na may bagong barko ang Pilipinas na nagpapatrolya sa West Philippine Sea bilang kapalit ng BRP-3 sa Magbanwa. Sa isang news forum noong Sabado, ika-21 ng Setyembre, sinabi ni Lopez na hindi muna magbibigay ng detalye kung anumang pangalan ng barko at saan ito naglalaya bilang bahagi ng kanilang estratehiya laban sa China. Anya, mas mahirapang dumiskarte at gumawa ng hakbang ang China kung hindi nila alam ang pangalan at kinaroroonan ng barko ng Pilipinas na Talaga ba? Paano kung nasa loob mismo ng Coast Guard or ng Navy natin is may mga nag-iispiya dyan or may mga nagbibigay ng impormasyon? So wala rin. Kasi nung mga nakaraan, nabalitaan natin na nasa hanay ng Coast Guard, diba? Sobrang daming Chinese. So paano natin masusure yan? Dapat siguro balasahin din yung yung sa Coast Guard talaga. Mahirap yung ganyan na hindi man natin siya i-release sa publiko, may magre-release or may magle-leak naman dyan sa loob mismo. Though hindi ko sinasabi na nandyan talaga or ewan natin, di ba? Hindi natin alam. Magkakaalaman lang talaga tayo kung meron nang gagawin yung China tapos parang, kunyari, may gagawin yung China tapos medyo sila, kabisado or gamay na nila yung barko natin. So it means, meron nga mga nag-i-espiya dyan. Kayo ba guys? Sino ba dito yung sa tingin nyo merong tayong mga espiya dito sa loob? Comment nga kayo sa baba. Nagtatanong lang naman. Digan si Lopez na nananatiling pagmamay-ari ng Pilipinas ang naturang karagatan at kailanman ay hindi isusuko sa banyagang bansa. Sa ang klaro natin, ang posisyon natin ay meron na tayong naglayag na asset ng ating gobyerno para may kapalit o magko-cover ng
ng Sabina Shoal. Actually, lang Sabina Shoal, sinisakop na natin ibang lugar sa West Philippines. At hindi tayo nakatanggap ng anumang pangaras. So far, wala. Maganda pa naman yung wala pa naman na report na hinaras tayo. Salamat po. Yusek, thank you. Meron tayong patrol operations dun sa area at yan ang tinitiyak natin sa mga kababayan natin. At hindi po magpapabaya ang Coast Guard sa pagpapatrol dun sa area. Sa katunayan mga kabayan, nasa 21 mga barko ng China ang namataan sa loob, malapit at sa di kalayuan ng Escoda Shoal. Ayon sa open source, ayon sa automatic identification system nakita nito ng dalawang China Coast Guard ay ang lapit na sa Palawan. Nilinaw naman ni Ray Powell Ang dami ha, na 21. hindi nito nakita sa Escoda ang mga barko ng Pilipinas. Posibleng ang mga ito ay nakapatay ang AIS o Automatic Identification System ng mga barko ng Pilipinas upang maiwasang pamonitor ng mga barko ng China. Sir, lagi pinagdududahan yung PCA. Mas mabuti din yun, di ba? Nice move din yun na ano na lang. Pero delikado yun ha. Delikado yun if ever na ano. If ever lang naman. Di ba? May gawin yung ano ba yung China. Wag naman sana. Di ba? So hindi na sila matitrace ngayon. Pati tayo Pilipinas, mahihirapan tayong hanapin. Di ba? I think yun din yung some kind of race doon. Or correct me if I'm wrong na lang. Ano, kung pinatay nila yung ano. Na may connection sa pool. For the record lang, sir. No, there was no. You mean the deal? There was no Yes. deal. They discussed the issues, and but there was no deal on the. No. Because no deal. the pull-out happened days after. Well, two incidents have happened, but we did discuss. They discussed all these issues of concern, but there was no deal on any kind of a deal. Sir, China will feel that we're ganging up on them if we do the 20-country summit. Why are you ganging up when it's all aimed at peace and security, maritime security? How many countries do you expect to participate? I don't know. I'm not organizing the meeting. But you will be there. You will be there. I think if I'm invited, I will go. Well, they discuss this. Well, as you can see, the peoples are talking English here, and it's so very. I don't understand. Pinahihirapan pa tayo. Situation in the South China Sea, and we reiterated our position. How about on Sabina? What was the discussion like on Sabina? Well, we discussed the situation and our position on it. So deadlock, sir. Reiterating, both countries reiterating positions. Well, generally, yes. Okay. But we did not enter into any deal. Mga idol at kabayan, breaking news. Amerika kaliwat ka ng Laban Pinas. So, that's it. So, yun lang naman mga kanoy. So, kayo ano masasabi na dito? Comment down below. Tapos yun pag-usapan natin yan sa comment section. Ano? So, also, Good News Philippines. Original video link in the description box below. Subscribe nyo rin, panoorin nyo rin yung mga videos niya. Ano, credits din. Tapos, syempre, bago nyo iwan yung channel natin, huwag nyo na rin kalimutan mag-like, mag-share, mag-comment, mag-subscribe. So, kita nyo naman yun. Diba? Malinaw yun na meron na ngang nagbabalik na yung aircraft carrier ng Amerika. So alam na natin yan, of course. Medyo iiyakan na naman yan ng China as usual kasi doon naman talaga sila magaling. Kapag meron sila makitang ibang bansa dyan na nakipaghalubilo sa Pilipinas ay some kind, masasaktan sila. Which is tayo, wala tayong magagawa dyan kasi lapitin tayo ng mga kaibigang bansa. Diba? Pwera lang sa Chinese na sila sobrang lungkot talaga nila kapag may kumaibigan sa atin. Especially yung mga Filipino pro-China din. Nalulungkot din sila doon. Ewan ko kung bakit nalulungkot sila. Akala mo naman talaga hindi nakatapak sa Pilipinas, di ba? Di ba? Ang gulo-gulo lang. So yun naman, yung sa succeeding naman na nakapasok nga tayo dyan ay good news yun, of course. Good news yun. Ang sa atin lang talaga dito is sana madiskartihan talaga nila, men. Di ba? Sana mahanapan talaga nilang paraan na if ever magtangka yung China. Kasi for sure magtatangka yung China dyan. Diba? Kasi dati nga yung BRP Teresa Magbanwa parang sobrang saya natin kasi matagal na ang BRP Teresa Magbanwa sa Escoda. Like lagpas 3 to 5 months, something like that. Diba? So ilang buwan din siyang nakatambay doon. Tapos sobrang saya natin, sobrang proud natin. Tapos biglang niram ngayon ng China. Ayun, nabutas. 'Di ba? So, yun yung pinakaano talaga natin. Kasi yung sabihin natin na nakapasok tayo. Wala parang beginning pa lang yan 'Di ba? Para ka lang nag-a-apply ng trabaho niya na kapag ka natanggap ka na, that doesn't mean na hayahay na agad yung buhay mo. May pagdadaanan ka muna, 'di ba? Para ma-promote ka or something like that. Same lang din dito sa mga barko natin na kung makapasok man tayo dyan, edi good news. Pero syempre, hindi pa dyan natatapos yan. 'Di ba? Yung success talaga, mapaalis natin yung China totally dyan, 100%. 'Di ba na wala na talaga silang karapatang pumasok dyan or yung illusion nila tanggalin na natin.
'di ba? Tapos naman dun sa napakaraming bansa na dumaan dun sa Taiwan Strait tapos walang nagawa yung China. Ano pa bang ikakagulat natin diyan, 'di ba? Gano'n naman talaga sila. Namimili lang naman talaga sila ng mga maliliit na bansa, 'di ba? So, yun lang naman. Kayo, ano masasabi niyo dito? Comment on below. Tapos yun, pag-usapan natin yan sa comment section. So, again, Good News Philippines, Filipino IC. Like, comment, share, subscribe. Filipino IC is out.